Ding Santa. Sa Pagita. Pagita yan. Pagita yan. Pagita yan. Halika, ano ginawa mo? Hello po, Team Rice pa. So, andito na naman po tayo ngayon para sa ating icebreaker bago po tayo mag-podcast. Gusto niyo ba mag-icebreaker? Yes! Okay. So, sa game po na to, or sa icebreaker na to, meron tayo ditong 6 na bagay, tapos merong isang naiiba. Yung naiiba na yun, kung sino man makakabunot mo, siya yung impostor. And yun yung kailangan mahulaan namin dito. So, ready na ba, guys? Ready. Yes! Game! Okay, ito guys yung choices. So, Lagyan natin unang ito. pipili si Pauline na, kasi siya naman yung ano. Okay. Daan ikaw pag yan ah. Sige, maayos na. Sa isang naligaw. May dalawa pala. Gandin. Ano ba yun? Okay na. Okay. Sahirapan yan naman para medyo Sino mauuna, guys? Pag ano ulit. Ako ulit. Gusto niyo kay Jana. Sige, Jana. Ikaw na. Jana una. Huy, ginabahan. Number Ikaw na. Jana una. Huy, ginabahan. Nakikita sa sa environment. Mo yan. Okay, sa akin, masarap. Pwede ka iinit. Okay. Ay, okay. Go. Minsan kulay dilaw. Okay. Tumutubo siya sa puno. Pwede. Okay. Nakikita siya sa bakuran minsan. Okay. 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 Pwede mo siya makita kahit saan. Okay. Parang kilala ko na, pero isang round pa. Sige pa. Isang Sige round pa. Describe niyo pa. Sa akin, medyo malaki. Wala. Okay. Ako, ang sabi ko kaya pwede ka init. Ngayon, madami siya pag tumubo. Okay. Okay. Ako pag nakikita ko to madalas sa cementerio. Okay. Next. Colorful. Colorful, okay? Pinipitas siya. Ikaw. Ako. Minsan ginagamit ng mga bata pag nagluluto-lutuan. Okay. So, ngayon, voting tayo kung sino sa tingin niyo ang impostor. So, 1, 2, 3, go! Dito na. Sino ang impostor? Pinakamadami. Pinakamarami si Jana. Jana. Pero i-reveal natin sino talaga Sino yun. yung impostor? Wait, sabay-sabay muna tayo. Sige. 1, 2, 3. Santalan. Jana. Jana. Buko? Siya ba yung nauna? So, ayun guys. So, tapos na kami sa icebreaker. And nag-enjoy naman siguro kami. Tapos, then magpo-proceed na kami sa podcast. So, yung podcast namin, walang katapusang Alas Flores de Heidelberg ni Rizal na natagpuan niya ang forget-me-not flowers sa tabi ng Nectar River habang naglalakad siya sa Germany. Mga questions namin, mga Team Karais pa. Nandito po si Riza May. Kasama namin si Riza May. Hi! Ay. Hindi siya pala. Okay, so andito yung iba't ibang question sa kung saan bawat member is kailangan bumunot ng isang question. Tapos, yun yung kailangan nilang sagutin. At si Team Raisa, ang ating lucky charm. So, ako nang bubunot. Sino nang bubunot? Ito buksan. So, andito po yung questions. Bye-bye. Sino unang bubunot? Si imposter. Ay, si impostor.
ate. Si impostor po ang unang bubulot at unang sasagot ng tanong. Ano kayong mabubunot niya sa mahiwagang bayong ni Rice pa? Nice pa. Ang nabunot ko ay, if Rizal were alive today, what do you think he would say about our country? Feel ko kung buhay ngayon si Rizal, parang sa sobrang dami ng mangyayari dito sa Pilipinas, like, di niya na alam kung ano yung unahin niya na issue. Ang dami nangyayari sa gobyerno, ang dami nangyayari sa environment. Tapos parang never ending yung nangyayari. Like parang ang daming prequel bago dumating sa final plot. Feel ko kung buhay siya ngayon, i-encourage niya, especially yung mga kabataan na mag-speak up sa rights natin, mag-speak up sa government kung ano yung mga nakikita natin na mali. Tapos i-encourage natin yung isa't isa na mag-speak up about sa government, since doon naman nagsisimula lahat, nagsisimula sa atin tsaka sa gobyerno. What a nice answer, Jana. So, kayo, baka meron kayong dagdag insights na gustong idagdag sa sagot ni Jana? Sige, ako na lang. Sige, Nathan. Tsaka siguro kung nabubuhay nga si Rizal yung sa panahon na to. Dahil talagang nagpagamit ng social media. Siguro baka may social media page si Rizal ngayon. Baka isa siya sa mga influencer ngayon na ginagamit yung platform na social media sa tama. Baka yung mga nilimbag ng literary artworks na sinulat niya noon is relevant pa rin naman siya. Naniniwala ko relevant pa rin siya up to this day kasi ang dami niyang social issues na tinatalakay doon sa mga bawat pyesa niya. Tapos, naniniwala rin ako sa sa bawat literary piece niya na may aral na kapupulutan, lalo na yung mga kabataan. Para sa akin, hindi lang siya basta alaman. Hindi lang siya basta tula. Tapos, dahil nakapag-aral niya siya sa ibang bansa, malawak yung kaalaman niya. Naniniwala ko na gamit ko para sa pag-abot ng kalayaan ng bansa na. Ayan. Okay, Very nice. Very, very nice. Nakatime Ang my kanyang shoes. answer. So, matapos nating marinig ang sagot ni Jana, let's proceed to another question. So, Jana, sino ang gusto mong susunod na sumagot? Ang napili ko ay si Danny Gahar. Ha? Ay, Si Danny Gahar. Ha? Ay, Si Danny Gahar. ikaw, tinurulan niya. Sige po ako na. Nagulat. Sige po, magsasunod din. Okay, so bubunot na ako. Gusto naman ako. Bunot. Nabunot siya, guys. Okay. Kaya dito. Okay, so for my question, so how did Rizal Works help strengthen your understanding of Philippine national consciousness? So, ayun. So, sa question na to, siguro, ang sasagot ko, sa mga sinulat ni Rizal, malaki yung naging role nun para maging aware yung mga kabataan, especially today. Ako for myself, mas naging aware ako nung binasa ko yung Noli and El Fili. Tapos ngayon na yung writings niya na yung Alas Flores de Heidelberg. Mas naging aware ako na yung sa ni Rizal, sa loneliness niya, sa memories niya sa Philippines. So, hindi lang pala siya basta about sa bayan, kundi yung sarili din niyang experience habang sa malayo siya. And mas naging aware din ako in a way na, kasi di ba sinabi ni Rizal dun sa mga writings na yung mga experiences ng mga Filipino that time. And gusto niya din tayong maging aware na hindi lang so basta simpleng pagkukwento niya eh. Kumbaga, he's telling about what's happening back then. So, para din hindi tayo masanay sa ganung sistema. And, di ba, ang hirap kaya nung makulong, like sa martial law, to guys. And sa writings ni Rizal, marami talagang namulat. And mas naging aware ako, mas naging
But lahat naman tayo naging conscious sa mga nangyayari nowadays. Especially ngayon, di ba, ang dami talagang issue. Like, sa ano ni Jana, sa answer niya. So, yun. Malaki yung role na talagang mga writers na sa sa pagmumulat sa bawat kabataan. Eh, hindi lang siya basta kabataan, sa bawat mamamayan ng bansang Pilipinas. So, kayo guys. May insights ba kayo doon sa sabi ni Danica? Ano nga yung tanong? How does this work help strengthen your understanding of Philippine national culture? Oh, ayun. Paano makatuloy yung works mo? Namulat. Ayun, may adbang yun. Ayun. Paano nasabi mo na lang? Okay, So, sinong next na bubunot sa mahiwagang bayo? Okay, ang Mag-go. unod, siguro Mag-go. parang wala naman sa side na to, siguro, Mag-go. okay lang yan, si Carisha. Okay. Sige. Okay. Pero Bubunot na po si Raisa. tayo sa Bubunot na si mahiwagang Raisa. Okay. Bayo. So, bubunot na po ako guys sa kakakambal ko. Ano kaya? Kain tayo guys, mga tanong. Okay, so, why did Rizal wrote this poem while abroad? Okay. So, okay, a brief history lesson po for the kids. Okay, so, nung sinulat Okay, po kasi ni children. Rizal, yes, children. So, nung sinulat po kasi ni Rizal yung Alas Flores di Heidelberg, nasa Heidelberg, Germany po siya. Then, kaya po siya nasa Germany noon at that time kasi nag-aaral po siya ng medicine, specifically ng ophthalmology. Then, habang one day po, habang naglalakad po siya sa may Neckar River, nakakita po siya ng forget-me-not flowers. Then, yun na po. Nung nakita niya yun, parang ginawa niyang symbol yung flowers na yun para ipadala or gumawa ng poem para ipadama yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya na namimiss niya mula sa Kalambalag. Yan. Sa book. So, what an inspiring answer. With an inspiring message from Team Raisa. Masyado ginagaling Ba ng ni ating Raisa? members. Okay, so meron po bang magdadagdag ng insights? So, Pauline, meron kayo dadagdag? Kasi may sagot sa tanong ko eh. Ay, isa po. Ma'am, yun daw po yung sagot niya sa tanong. Okay, so yung bibiliin ko naman po na next na sasagot ng question ay si Pauline. ay ako. Pauline, Galing. Ako naman, it's your turn. So, pupunta po tayo sa mahiwagang Raisa May. Yes. So, nakabunot na tayo, guys. So, ang question dito is, Rizal's homesickness and nationalism. So, yung nakaramdam siya ng homesickness na yun, parang, yung dinaan niya sa poem, yung pagmamahal niya sa Pilipinas, that shows his nationalism sa mismong Pilipinas. And, ginamit niya yung pangungulila niya sa Pilipinas through a writing. Gets ba, guys? Ayun. So, parang in-explain niya dun na love for home and love for country. Ganun. Or next na tayo. Okay. Sino? So, sinong next na bubunot, guys? Sige. So, next na bubunot, Mini, my name mo. Si Nathan, guys. Napili ko si Nathan. Pero si Raisa May. Okay, Maganda ko yung Raisa May. Okay, siya kay Raisa. Ito, mamimili ako. Magkano si Mesa? Montana. Okay, soli nga si Raisa May. Nagkakalat po tayo dito. Ang tanong Pasensya na ko, po sa nagkakalat. so, puntang tanong sa akin, what is the importance of remembering one's roots? Again, what is the importance of remembering one's roots? Ayan, guys. So, to answer this question, personally, ako kasi, growing up, I grew up in a family na, family-oriented. Kumbaga,
I grew up living with my parents, with my siblings, nasa isang bahay kami na. And tayo bilang Pilipino, I'm speaking on behalf sa atin lahat na lumaki tayo na majority of us are close with our parents, with our siblings niya. And ang nakikita kong kahalagahan ng pag-alala ng kung saan tayo nagmula is sila kasi yung nag-impart sa atin ng culture, ng tradition, ng values. Yung mga daladal, kung sino tayo ngayon is malaking part nun is galing sa magulang natin. At sa mga lola, mga pamilya natin. And I think it's important to honor them. And one way of honoring them is living the values up to this day. Yung naipamana sa ating kagandahang asal, yung mga natutunan natin, maibahagi natin sa lipunan at sa paaralan. Yun lang. Kaya guys, baka may gusto kayong i-add. What a powerful and deep message from that wonderful question. Talaga pag si J. Riz ang sumagot. Kaya nga kakaiba talaga to Okay, Ayun. so, Ano ba yan si Dani? kaya yata si Dani Sige, kagas. Dani ka to. Siguro mag-a-add na ako ng konti. Kasi, di ba, meron tayong kasabihan na, ano yun? Ang hindi maroon. Hindi, yung Ay, ba? paa sa baba, ay paa sa Mataas. mata sa taas. Mata sa langit. Mata sa langit, mata Paa sa sa lupa. Sige, kaya mo yan. Mata sa langit. Baba, paa sa lupa. Mm. Sa Okay, lupa. so di ba meron tayong kasabihan na mata sa langit, paa sa lupa. Mm. Yun yung importance. So na kahit saan ka man makarating, wag mong kakalimutan yung journey mo, Pinanggalingan mo. kung saan ka nang galing, and even yung mga tao na nakasama mo throughout the way. Kasi bawat tao na yan, meron yung important role sa buhay mo. Hindi sila darating ng basta wala lang. For example, si Jana, meron siyang role sa buhay ko. Diba? Kayo din lahat. So, lahat talaga ng mga nangyayari is merong dahilan yan. Come on. Huwag natin kakalimutan pinagmulan natin. Mahalin natin yung mga tao na nakasama natin. Alam ko eh. True. Very true. Okay, next. Sinong sumagot? Hindi pa nakakasagot si Denise. Denise. Please, siya na ang pipili sa mahiwagang Riza May. Okay, ayun. Pumili ka na mahiwagang Riza May. Ayun! Okay. So, how did this work challenge Spanish colonial rule? So, yung work ni Rizal na Las Flores de Heidelberg ay pinakita niya doon kung gaano niya kamahal yung Pilipinas kahit kalayo siya sa Pilipinas. And pinapatunayan niya dito na hindi kayang tanggalin ng Spanish colonial rule yung identity niya bilang Pilipino. Tama. Kaya niya ginawa ito lang. Okay. May reason pala behind it. Ganun pala yun. Okay. May gusto ba kayong i-add, guys? Makapan ko yung kay Denise doon. Doon papasok yung yung parang colonial mentality na yung ano man yung dumating na mananakop sa atin. Kunwari, di ba, sinakop tayo ng Amerikano, ng Espanyol, ng Hapon, ayan. Yung identity ba natin is maaalis sa atin? Yung culture ba natin? Yung mga, sana ma-preserve natin yung culture to this day na kahit nandun yung mga branded, di ba? Di ba mas tayo, mas tinatakilik natin branded. Yung mga K-pop, ganun. Mas gusto nila kaysa P-pop. Oo. Kaya ayun, mahalin natin yung sariling atin, unti-unti, di ba? Balik natin yung baybayin, balik natin yung K-pop, ayan. Yung promote natin yung culture natin sa USB-19, ganun. Yes. Ganun. We promote Philippines. It's more fun in the Philippines. saka yung foods natin, di ba? Yes! Tignan mo ngayon. Nakamatcha kami. Tsaka, Okay. 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 So, apply din yan sa kung saan man, di ba, yung diverse na yung mga Pilipino, kung nasaan-saan na sila, pwedeng nasa Amerika, Canada, Dubai, UAE. So, nag-a-apply din dyan yung saying na you can take the Filipino out of the Philippines, but you can take the Philippines out of the Filipino. Yes! Totoo yun. Tagus sa heart. Ganun. Patay. May another set pa po tayo ng mga questions dito. So, bubunot na po ulit. So, Denise, sino napili mo next? sino napili mo next na magsasalita?
Umiikot ang ruleta. Okay. Si Jana daw po. Yan ulit. Bumunot ka na sa Oo. mahiwagang resume. Tapos yan yung Kakalimutan mo na mag-host. papak na ako ng tofu. Guys, wait lang guys. Hinahanap ko pa yung papel na parang spiritually connected ako. Yun, nakabulot na po siya mga bandang Isbulaga. Okay. So, yung nabunot ko, why was this work considered important during Rizal's time? Wait lang guys. Go. Feel ko kina-consider na important yung work na to kasi 'di ba ang pinapromote ni Rizal during that time yung sa reform movement kesa dun sa bloody revolution. Feel ko ito is nakapag-promote siya ng peaceful movement sa mga Filipinos na makipag-communicate ng maayos against dun sa mga Spanish colonials instead na magkaroon ng war. Parang nakatulong siya mostly na mag-promote ng peace kesa sa war. Yeah. Kasi doon nga niya dinali yung writings niya, ginamit niya para makapag-speak up sa mga Pilipino kaysa sumali sa mga sedula, gano'n. Diba, Estrado. pwede naman kasing daanin sa maayos sa pag-uusap. Imbes na agad na gulo. Kasi at that time, di ba, pag napagkamalan ka nilang against sa Spanish government, i-eliminate ka na nila. Oo, wala na. Pag Papahuli. Siyempre, matatakot sa mga tao. oo. Evicted na sa bahay. So, ano pa yung magagawa ng dead man para sa reform ng Philippines? Yung gusto mo lang naman mag-stand up para sa bansa mo, tapos bigla kang namatay. Wala na. Masakit. Hindi ko pag-communicate si Rizal. Kaya na, ang dami yung babae yung baby, let's Ang dami go. niya babae niya. Ang daming babae. Sex sa sasagot. Sino pa rin? Wala kasi. Ako daw, guys. So, bubunot na tayo sa... So, maghahanap tayo Nang ng nagulat si Ma'am, magandang nung questions dito. Laban pa si Ba? Ito! Marami awareness. Okay. So, ang question sa akin ay, what social, political, or cultural issues during the Spanish colonial period are reflected in this work? Ako, So, dami yan. siguro simulan natin sa social. So, back then kasi, di ba nga, yung if gusto mo talagang ng high-end na education is kailangan mo pa talagang pumunta sa ibang lugar like Rizal, sa Europe. Kasi nga, sa Pilipinas, ang hirap ng education nung time niya. Like, hawak ng mga, ang tawag doon? Espanyol. Oo, ng mga Espanyol na orden, yung mga paaralan. So, yung mga ilustrados na kagaya niya is, kailangan pang dumayo ng ibang lugar para makuha yung yung gusto nilang gusto nilang ma-reach sa education, ganon. So, next naman siguro sa political. So, di ba, sinabi niya dun sa tula niya, yung bulaklak is symbolizes peace and faith. So, ayun. So, yung sa sinabi nga ni Jana, yung sa reform, humihingi si Rizal ng pantay na karapatan ng mga Pilipino. Yun siya na yung nag-speak up. Dinaan niya yun sa mga writings niya. So, nabanggit din siya dito sa, sa poem. And next naman, yung sa cultural issues. So, sa dulo ng tula, yung sinabi niya doon, yung parang, pag pinitik mo yung bulaklak, mawawala na siya sa lupa. Pag pinitik mo yung bulaklak sa sarili niyang lupa, mawawala yung amoy. Yung pala. So, yung bangon ng bulaklak na yun, ganun. So, parang deep allegory na pag yung subukan niyang sabihin na yung idea ng kalayaan ng progreso sa Europe, ganon. Na kapag inangkat mo basta-basta yung mga
bagay na galing doon, na dinala mo sa Pilipinas, parang wala kang right para gawin yun. Kasi, di ba, parang ninanakaw mo lang yung pagkatao na ay yung parang kultura nila, tapos dadali mo ng Pilipinas, ganun. Okay, so next question, guys. Ang pipiliin ko ay si Clarisha na lang. Oh my gosh. Okay, so bumunod ka na sa mahiwagang resume. Here. Okay, nakabulot na siya. Are the issues discussed in this work still present today? Okay, so in my opinion guys, present pa din yung issues ngayon na natakal ni Rizal sa work niya. At lalo na yung homesickness tsaka love for one's country. And for me, and one major example niya na yung mga OFW or yung mga overseas Filipino workers. Kasi just like Rizal, sumusugal sila or nagtitiis at nagsasakripisyo sila sa ibang lugar para magkaroon ng magandang buhay sila at saka yung pamilya niya. And it hits my very close to heart kasi yung father ko is an OFW, specifically a seafarer. So, lagi niya sinasabi sa akin na sana dito na siya nagtatrabaho kasi sana na subaybayan niya yung maunang salita ko, gano'n, unang lakad ko. So, ramdam ko na kung di siya nag-OFW, maakan dito siya. Pero at the same time, hindi namin malalasap yung ganda ng buhay na naranasan namin ngayon. Grabe, sobrang emotional naman. Iiyak ako. So to the OFWs po, we salute you from Jairis and Friends. We love you guys. And Thank you from so much for Team your Rice pa. From Team Rice pa. Yung Mga support. tana o mga Seven. OFW. Meron niyang Mama, nagbalandama. Kung may kakasama mo yun. So yun lang guys. Huwag mag-alala, Si Danica. Danica. For the next question guys. Okay guys, ako Bunot na siya sa may wagang resume. Okay. Okay, sila dito. 35 minutes na. Hindi, may bloopers pa yun eh. Kakat na lang. Ano Clarisha? Oo. Pagkakain, may 30 minutes dyan ah. Uy, pumaparinig. Okay guys. Asa kaya dito? Ano na lang? Nakabulot na siya. Bukot na may papel ko dyan. Sino bumukas? Narinig ko. Joke. Cut nyo na lang. Okay guys, so for my question, the flowers as symbol of hope and remembrance. So yun. Yung sa flowers dun sa poem ni Rizal, it can symbolize a lot of things. So, ang interpretation ko dun, yung flowers can symbolize yung memories and yung connection ni Rizal sa Philippines. Kasi di ba, siya yung kausap ni Rizal, or yung mga flowers, yung kausap ni Rizal dun sa poem. Parang doon siya sa flowers nag-rant, nagsasabi ng mga hinanain niya, and yun. So, parang it can also symbolize hope din na there's better tomorrow, na mayroon pa rin siyang pag-asa na sana makauwi siya, na sana mas okay na yung Pilipinas, sana maging payapa lahat. So, it can symbolize a lot of things. Pero on my own interpretation, yun yung parang gusto iparating ni Rizal sa poem. And di ba nakaka-amaze na parang simpleng flowers lang siya sa unang tingin niyo. Pero kapag binasa niyo yung poem, ang dami pa gusto iparating ni Rizal, and nakaka-amaze din kung paano niya nagamit yung flowers as a way para ma-deliver yung messages niya. Di ba? Parang ako din, meron akong mga bagay na it reminds me of someone, ganun. For example, yung siguro, yung panyo. Medyo random siya, pero kasi ito yung meron ako. So, panyo, it reminds me of him. I mean, yung tatay ko. Ayun. Nag-iwan si daddy ng panyo sa amin. Kasi ano siya, seaman, ng mga bata kami. So, meron siyang iniwan na panyo sa akin. Tapos, kapag
nakahawakan ko yun, it feels like I'm also with him, I'm also holding his love. Sentimental. Ganun. Sobrang, and ngayon, yung panyo na yun, wala na sa akin. So, sa kanya mapupunta ang mahiwagang Riza May. Wait lang, guys. Okay, kabunod na siya. Madlang people. Okay, anong tanong mo? How can Filipino youth apply Rizal's message in modern society? So, yung mga youth, like mga kabataan, ma-apply nila yung message ng tula ni Rizal by giving respect sa mga kapwa nating Pilipino and also yung pagiging hardworking na student, ganon. And hindi kailangan gumawa muna ng isang malaking karangalan or sacrifice para lang ma-notice yung para ma-notice yung pagmamahal mo sa Pilipinas. Mapapakita mo to by yun nga, yung pagiging marespeto sa kapwa mo Pilipino. Pag-aaral mo lang na mabuti. Tapos yung pag-support mo sa mga culture natin dito sa Pilipinas is, ay papakita mo na yun doon. Totoo yun. Yes, it's real. For real. For real. Real. Sa round na to ako. Si Nathan, guys. Ito nang sasagot. Riza May. Mawagang Riza May. Umulat ka na. Busog na kasi kaya hindi Pero, na oh, sa'yo. Madami po ba yan? Oo, sino na lang ba hindi? Ako kasi tapos na. Okay. What did your group learn about Rizal after studying these writings? Siguro specifically, doon na lang sa assigned topic sa atin, yung Alas Flores de Heidelberg. Okay. Anong natutunan ko personally sa ano na yan, sa literary piece na yan? Yung since na-emphasize doon yung patriotism, tsaka yung going back doon sa roots natin, yun yung natutunan ko na the values or takeaway ko doon sa literary piece niya. Kasi yung moment na mawala tayo sa bansa natin or maiba tayo ng environment or ambience, nandun pa rin ba yung paglingon natin? Nandun pa rin ba yung paglingon ko sa pinanggalingan ko, pinagmulang ko? Like, kung merong man life transition or life change, will I still go back dun sa mga naging buhay ko noon bago ako mapunta sa isang lugar? Parang ganun. Halimbawa, mabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Will I still go back to the Philippines and to serve my fellow Filipino as a future healthcare worker? The same applies to everyone. Na sana sa atin, patuto tayong bumalik sa pinagmulan natin na yun lang, hindi lang yung personal gain natin. Tayo, pag naging future pharmacist na tayo, so sana is mapaglingkuran sa atin natin yung mga kapwa Pilipino natin. Not just for our personal gain. Hindi lang yung para kumita tayo personally. Yung maibalik natin yung servisyo na we deserve better healthcare, di ba? Na sana maging parte tayo ng movement tayo na bumuti yung healthcare ng Pilipinas. Ayun guys. Ayun, baka gusto ko yung Ed. Ay, ano ba? What did your group? Ito ulit kita lang. What did your group learn about Rizal after studying these writings? Specifically sa Alas Flores. Sige, ako na. Siguro, after reading yung Alas Flores de Heidelberg, doon ko din na-realize na hindi lang pala talaga nag-aral si Rizal sa ibang bansa. Gusto ko din bigyan ng focus yung paghihirap niya. Kasi diba, for example ako, pag lang malayo ako sa bahay namin, nakakalungkot. Ang hirap, diba? Ang hirap maging independent. And ganoon din si Rizal na parang meron naman siyang choice na mag-stay na lang dito sa Pilipinas. Pero hindi. Pinili niya mag-aral sa ibang bansa para mas matuto, mas mabigyan pagkakataon yung sarili niya na mas maka-adapt sa type of living doon para, for example, madala niya sa Philippines. And ang hirap ng pinagdaanan ni Rizal, hindi lang siya about, yung writings niya, hindi lang siya about sa nangyayari sa paligid niya. It's also about his suffering. So, sana hindi lang natin i-generalize yung mga writings ni Rizal as yung mga
injustices, yung mga oppression ng mga Pilipino, but also yung sufferings niya on his own habang nasa malayo siya. Yes. Let's go, Jana. Namili. So guys, ang nabunot ko ay what is Rizal's main purpose in writing it? So, yun nga, paulit-ulit naman, feel ko yung main purpose niya talaga na kung bakit niya sinulat yun, or mostly naman sa mga literary piece niya, kaya siya nagsulat nun is para i-promote yung nationalism and patriotism. Kasi yun nga, kahit na nasa ibang bansa siya, feel ko nag-i-start yun na, sa pagiging awareness mo sa mga nangyayari sa paligid mo. Kasi siya, kahit wala naman siya sa Pilipinas, aware siya sa mga nangyayari sa Pilipinas, and through that way, sa mga writings niya, doon niya namumulat yung mga mata natin. Kasi ang daming tao talaga hanggang up until now, kahit nung sa generation niya, na may mga nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari, may mga tao naman na pinipili na lang na hindi na sila pumipili ng side na kasi they have the privilege hindi nila naranasan yung paghihirap ng iba na kasi kung hindi ka pa galit, bakit? Kasi lahat ng ginagalawan mo, lahat ng binibili mo, connected yan sa government Connected yan sa Pilipinas Connected yan sa'yo, yung sa tax pa lang na binabayaran mo. Magtaka ka na kung bakit sobrang dami mong binabayaran na tax pero sobrang liit ng bumabalik sa'yo. Maski, kasi it starts naman with the younger people. Kasi kung sasabihin mo na sa sarili mo wala kang magagawa, paano kung lahat kayo ganun yung mindset nyo? Ano na yung mangyayari sa Pilipinas? Kasi hindi naman natin pwede iasa sa government lang. Tingnan nyo nga si Sarah, maski siya hindi niya alam yung paksilika. Hindi siya aware sa mga nangyayari Sa totoo lang. Ano? Sa surroundings niya. Diba parang kailangan sa kanya ipanood yung sa TikTok yung paksili? Bad. Tanong pa. Si Nathan, guys. Ako din yan. Cut nyo yun na. Kumari wala pa. Ako na ba? Si Nathan. Pumili ka na. Masyado na tayong mahaba. Let's go, people. 1 hour na. Mahirapan mag-explain siya. Madami kasi tayong fill-in questions. Ito pa. Masyado tayong nag-enjoy. As college students, how can you embody Rizal's ideals in your everyday life? As college students, how can you embody Rizal's ideals in your everyday life? Ako personally, siguro yung ni Rizal, yung idea na yung meron siya emotional intelligence. Naniniwala ako doon. Kasi he knows how to express himself na in a peaceful way, not in a violent way. Doon papasok ko yung contrast between pakikipag-usap na may diplomasya at yung marahas na Kasi tingnan nyo, sa mga issues na nagaganap sa atin, especially sa mga school shooting sa youth, among youths, among students, yung mga violence, bullying, and such, napapansin natin na yung generation natin is some of the Generation Z today's doesn't know how to express their negative emotions. Walang masamang magalit. Ang masama is how will you act on it? Paano mo ipaprocess yung emotion na anger? Mo ba? I-act mo ba siya or ipaprocess mo siya na i-acknowledge mo lang yung galit pero hindi mo siya hayaang makalabas, makawala na, makakasama, makaka-apekto na ibang tao. Tapos, nakita ko kasi yung ni Rizal na he expressed his frustration through writing. Kung meron man siyang galit sa gobyerno, sinasabi niya yun in a way na walang masasaktan na walang mamamatay doon sa Wala naman namatay sa sa pagsusulat ng isang essay, ng isang tula o ng isang nobelang book. Kumbaga naiparating natin sa gobyerno, naiparating ni Rizal sa gobyerno nung panahon na yun, yung mga kailangang issue na dapat i-address yung time na yun. At sana ganun din tayo mga estudyante na nakakapagsulat ng mga sanaysay, ng mga balita. Sana gamitin natin yung boses at yung talento natin para
mas mapabuti pa yung kalagayan ng bansa na. Yan. Tama. Yes. Tama. What a wonderful answer from next. Danica, let's go. Pang Netflix na yung 52 minutes. Documentary na ata. Okay. Masyado kayo nag-enjoy sa tanungan natin. Yes. So, for my question, ito, what important message does Rizal want readers to understand? So, ito medyo redundant na. Pero, ang gusto lang naman iparating ni Rizal is for us to be aware, to be educated, and maging mula tayo. Kasi hindi lang naman sinasabi ni Rizal na, mahal mo yung Pilipinas. Hindi lang siya ganun. Gusto niya na malaman natin yung nangyayari sa loob. Kung bakit ganito yung sistema, kung saan nagmula, kung paano mahihinto yung ganun. Hindi lang siya basta, I love the Philippines. Hindi siya ganun kasimple. At gusto ni Rizal na tayo yung maging bahagi ng solusyon instead of just complaining about the problems. Hindi yung puro ka lang, nagreklamo, maging part na lang tayo ng solusyon. And sana, mahalin natin yung country natin in a way na naiintindihan din natin siya. Naiintindihan natin, and hindi natin dapat kalimutan yung identity ng natin as a Filipino. And just, kahit simple pagiging aware like what you all said, sobrang laking tulong naman. Kaya sana, matuto tayo makibahagi. And hindi porket hindi tayo naapektuhan directly. Hindi ibig sabihin is wala na tayong dapat gawin. Kaya kailangan natin mag-act, and kailangan din natin ibahagi yung knowledge na meron tayo. Kasi diba ngayon, sobrang daming uneducated voters. Diba? Kahit na sa harap na nila yung sagot na, for example, na si Sarah, ganyan, nakikita na nila na hindi naman siya ganun basta ganun. Kaya dapat, guys, matuto tayong maging empathetic. Kahit nga hindi sila masyadong maalam, let's respect pa din. Kasi baka mamaya kasi hindi sila nabigyan ng enough resources to be educated. And hindi lahat are given the same privileges. So, dapat yun lang. Sana maging maging aware, sana matuto tayong lumaban ng tama at ng pakas. Yes, perfect. So, sa last question natin, napupunta kay Binibining Balyador. So, Rizal's emotional attachment to the Philippines. So, yun nga, yung homesickness na nararamdaman niya while nandun siya sa Germany is completely normal lang yan sa ating mga Pilipino, lalo na pag malayo tayo sa ating pamilya, lalo na yung nabanggit kanina ni Clarissa na mga OFW na nagpupursige at naghahanap buhay sa ibang bansa para lang maitaguyod yung pamilya nila. Meron din mga influencer na nag-travel sa ibang bansa, pero hanap-hanap pa rin nila yung Pilipinas. Like, sa ibang bansa kasi, yung iba, walang kanin, ganon. Yung iba, hinahanap pa rin nila yung kanin, ganun kasi wala daw kanin doon, ganon, walang rice. Kailangan mo pa hanapin talaga kung saan meron. Kaya, ayun. Halaga talaga ang pagmamahal natin sa Pilipinas. Yeah. Kahit anong bash mo sa Pilipinas, hahanap-hanapin mo pa rin talaga yung culture and tradition. True. Yeah. Oh my God. So, ayun guys. Let us end our podcast for today's video. 1 hour na po. Kasi, nag-overtime na po tayo. So, ayun, Team Rice pa. Let's go. Thank you very much. Thank you so much for watching. Sana marami po kayong natutunan sa mga pinagsasabi namin dito. Kahit puro tawa lang kami. Pero, Sa dulo. may binubuga din kami, guys. Sana huwag niyong makalimutan yung mga knowledge na na-impart namin sa inyo. And, yun, kain tayo. Mga tana, Team Mga tana. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Comment down below. Comment down below. Oh, gusto.